Pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay, sa wakas, kaya ko nang tawagin ang kidlat mula lang. Nangangako akong gagamitin ang kidlat na ito upang ibalik ang oras at ipaghiganti ang sama ng 1,000 taon. Nandito na ang langit na pagsubok. Bumukas! Kung ikukumpara sa mayamang amo, malayo ang agwat niya. Sinira ang mga kamay ng aking asawa, pagkatapos ay inabuso ng walang awa. Ang pagkawasak ng aking pamilya, hindi ko malilimutan. Hindi ako susuko. Halika! Kahit na ikalat pa, ang pagsasanay ko ngayon, sasagarin ko ang pagkakataon para sila'y magbayad ng dugo sa dugo. Matagumpay ang pagbabalik oras. Ako. Nakabalik na ako. 1,000 taon na ang nakalipas. Boss, nasa unahan siya. Tigil. Ginoong Harrison, hindi ka makakatakas ngayon. Matandang Harrison, hindi ka ba mahusay tumakbo? Tingnan natin kung tatakbo ka. Sino ba talaga kayo? Marami kang tanong, malapit ka nang mamatay. Magtanong ka sa hari ng impyerno. Tigil. Saan galing itong palaboy? Nang ahas makialam. Kung gayon, alisin na natin. Ang batang ito. Gusto niyo akong alisin? Batang paslit, sisihin mo ang sarili mo, sa malas mo. Sana sa susunod mong buhay, kapag nagkatawang tao ka, hindi ka na malas. Ako ang habol nyo. Wala siyang kinalaman dito. Kayo, ang daming Saturday sauce. Gagayahin mo ba ang Grandmaster gamit ang dahon para manakit? Nakamitay na atake ng dahon. Isa kang Grandmaster. Externalized aura? Atake gamit ang dahon? Totoo kang Grandmaster. Anong petsa ngayon? 3 ng Oktubre. Anong taon? 2023. 3 ng Oktubre. Araw yun nang magkaproblema si Clara. Kailangan ko siyang iligtas agad. Basura ng isla. Hindi ganoon kadali umalis. Tabi, kailangan kong iligtas ang isang tao. Hindi ko kaya. Victor, anong ginagawa mo? Tabi ka, dali. Sir, hindi ba ang taong ito kasama nila? Kung hindi dahil sa tulong ng Grandmaster, napatay na sana ako kanina. Tabi. Grandmaster, hindi nauunawaan ang aking nasakupan ng mga patakaran. Huwag po kayong magtampo. Kung ako ang magsisisi, kanina pa sana siya, bangkay. Tama, Grandmaster. Ako si Harrison, mayroon akong kaunting sa Asher City. Kung kailangan mo nang, lumapit ka lang sa akin. Harrison, ang taong matuwid na nanumpa na hindi maglilingkod sa silangan at matapang na lumaban sa kanila. CJ, naiintindihan ko, dagdag pa. Ang iyong mga lamang loob ay may impeksyon ng masamang enerhiya. Nasa binit ka na ng kamatayan. Sir, basta't bastos sa'yo ang taong ito. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Sa tingin ko, kailangan niya ng aral. Kung maging bastos ka ulit, mamamatay ka. Salamat, Grandmaster, sa inyong pagpapatawad. Ang Grandmaster ay isang makapangyarihang Grandmaster. Kung magpapakita ka ulit ng kawalang galang, kahit mga Diyos ay hindi ka mail. Clara, pasensya na sa nangyari kanina. Hawakan niyo siya. Sa buhay na ito, gagawin kong lahat ng umapi sa'yo ay magbabayad. Ang aking amo ay nagpareserba ng lugar na ito. Hindi kayo pwede pumasok. Umalis na kayo. Bingi ka ba? Sabi ko, umalis na kayo. Hindi niyo ba narinig? Alex, pwede mo bang alang-alang sa ating dati pagkakaibigan mula sa paaralan? Ibigay ang bayad para sa tatay ko. Clara, basta't sumang-ayon kang maging babae kita. Hindi lang pagpapadala sa tatay mo sa ospital, pati na rin. Aalagaan ko siya. Hanggang wakas. Alex, ako. May gusto na akong iba. Alam ko, si Ethan, di ba? Pero dapat mong malaman. Wala siyang pera, walang estado. Anong nakikita mo? Sa kanya? Alex, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang tatay, malapit na talagang Clara, sa tingin ko talaga ang iyo kadalisayan ay pagkukunwari. Hinihingi mo kay Alex na ipadala ang tatay mo sa ospital. Pero hindi ka makikipaglaro sa kanya. Saan sa mundo may ganyang kagandang deal? Clara.
Hindi mo nga ako hinahayaan mahawakan. Tapos gusto mo pa iligtas ang matandang iyon. Managinip ka. Sige na. Clara, tigilan mo ang pagpapanggap sa harap ko. Diyos lang ang nakakaalam kung ilang lalaki na ang nasakahan mo. Kung makikipaglaro ako sa'yo, ibig sabihin mataas ang tingin ko sa'yo, naiintindihan mo? Ibig sabihin mataas ang tingin ko sa'yo, naiintindihan mo? Ganitong klaseng babae, may tapang pa ring tanggihan si Alex. Mahal, may suhestyon ako. Anong suhestyon? Dahil mahilig tumugtog ang babaeng ito, paputulin natin ang mga kamay niya. Tingnan natin kung magtatapang-tapangan ka pa. Lumapit ka rito. Huwag. Huwag. Tingnan mo muna ang sarili mo, basura ka lang naman. Ang mga kamay ko. Ang daming dugo. Simula ngayon, pianist na wasak ang kamay. Hindi ka na magpanggap na inosente. Gusto ko lang talaga ang pakiramdam na inaalipusta ang mga inosente, nakakakilabot. Pagkatapos kong alagaan siya, kayo naman ang mag-alaga, ha? Bakit ka nagpupumiglas? Tigilan mo. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Tingnan natin kung sino. Ay, si Ethan pala ang talunan. Ano? Nakikita mong babae mo, inaapi ng mga taga rito. Dito ka para maging bayani o makipagmamakaawa para sa kanya? Huwag mo akong pansinin. Umalis ka na rito. Umalis? Hindi basta-basta. Ngayong nandito ka na, walang aalis. Ang mga kamay ko, bakit hindi na masakit? Umalis ka na agad. Hindi natin kayang galitin sila. Bilisan mo. Kailangan ko pang manatili at makipaglaro sa kanya. Huwag kang mag-alala sa akin. Kalma. Paano ka? Kung hindi ka aalis, hindi rin ako. Magtiwala ka sa akin. Umalis ka na. Umalis? Hindi basta-basta. Dahil nandito ka. Walang aalis. Tanot, bigyan itong dalawang probinsyano ng bugbo. Paano ito nangyari? Paano nagbago ang talunan na ito ng ganito? Anong ginagawa mo? Sabihin ko sa'yo, huwag mo akong gagalawi. Kung hindi, ang pamilyang Sterling, hindi ka nila papayagan. Huwag mong isipin na dahil alam mo ang martial arts, maaari kang maging mayabang kay Alex. Babalaan kita. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, kahit mga Diyos, ay hindi ka maililigtas. Talaga ba? Pakawalan mo ako. Talaga bang nasisiyahan ka sa pagbali ng buto? Ethan, sa tingin ko'y humihingi ka ng kamatayan. Narito si G. Sterling. Sino iyon? Sino ka? Na napakayabang sa teritoryo. Uncle! Uncle! Si batang ito, sinabi ko sa kanya, na ito ang teritoryo mo, pero nagwawala pa rin siya dito. Malinaw na, hindi kanya nirerespeto. Magsalita ka. Gusto mo bang mawalan ng braso, o binti? Pumili ka, lumuhod ka. Anong sinabi mo? Ha? Talagang mayabang ka, ano? Alam mo ba kung sino ang kinakausap? Lumuhod ka. Talaga akong humahanga sa'yo. Hindi ko alam saan mo nakuha ang tapak na magsalita sa akin ng ganyan. Simple lang. Aayusin kita. Mahal, nasisiraan ka na ba ng bait? Sinabi ko na dati. Hindi ko gusto ang mga tao na nagtuturo sa akin. Sige, bata. Dahil sobrang desidido kang mamatay. Pagbibigyan kita sa nais mo. Tyson. Si Tyson ay isang kilala. Malakas na mandirigma sa underground. Patay ka na, bata. Tyson. Durugin mo siya para sa akin. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Isang tao lang na hindi pa nga naabot ang inner force na nangangahas magsalita ng walang kwenta sa harap ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng suntok ni Tyson, nasa rurok na. Marami na siyang napatay na master sa ring. Bata, tingnan natin kung makakaligtas ka. Bitawan, bitawan. Tyson, yan na ba lahat ng kaya? Hindi ba tinatanong mo lang ako, paano ko gustong Kahit na naabot mo ang inner force, kaya ko pa rin. Patayin ka.
Magaling na bata. Mali ang aking pagtingin sa'yo. Siguradong tumatawag si Tyson sa kanyang taga-suporta. Naniniwala akong kaya kang durugi. Hindi ako naniniwala na hindi ka masira. Victor, may nagdudulot ng problema sa aking tour. Ako, maghihintay ako sa'yo. Huwag magdiwang ka agad, bata, kapag dumating si Victor. Ngayon sa susunod na ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Alam mo ba kung sino ang backer ng tiyo ko? Ito ay Victor, ang pinakamataas na master ng pamilya Harrison. Ang pamilya Harrison. Victor. Tama. Malaki ang lakas ni Victor. Isang langgam tulad mo. Maaaring madaling durog. Ang pamilya Harrison na yung pinag-uusapan. Ito ba ang pinangunahan ni Harrison? Ha? But, alam mo ang pamilya Harrison? Kahit si Harrison, sa harap ko, ano ang Victor na ito kumpara sa ito? Bata, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? How? Kung alam mo si Elder Harrison, kilala ko ang Pangulo ng Republika. Kung ang Elder Harrison ay dito, ikaw ay pising ang iyong pantalon sa takot. Dahil humihingi ka ng kamatayan. Magbibigay ako ng iyong gusto. Dumating si Victor. Nandito si Victor. Patay ka ngayon. Sino ay kaya audacious? Pagpapadala ng aking mga tao sa kanila. Sino ang naglakas loob? Pumatay sa aking mga tauhan. Siya iyon. Itong pasaway na to. Anong tapang? Yayabang si Elder Harrison, nang basta-basta. Victor. Hindi ka ba mayabang noon? Tingnan natin kung mayabang ka pa ngayon. Hindi ba sabi mo si Elder Harrison, takot sa'yo? Talagang may gana ka, bata. Nakalakas loob hawakan siya. Sa harap mismo ni Vic, gusto mo na bang Galit na galit si Victor. Malubha ang mga kahihinatnan. Bata, kahit lumuhod ka at magmakaawa ngayon, hindi na makakatulong. Victor! Victor! Anong ginagawa mo? Magandang araw, Grandmaster. Victor. Cute lang siya. Hindi siya Grandmaster. Alam nating lahat yan. Nagkakamali ka ba? Hindi mo lugar. Magsalita, miming. Alex Sterling. Ang kapal mo naman. Alam mo ba kung sino ang Grandmaster na ito? Kahit si Elder Harrison, nagpapakita ng respeto. Grandmaster, nabulag ako. Pakiusap, huwag mo isisi ang kamangmangan ko. Huwag kang bababa sa antas ko. Maawa ka. Maawa ka. Bukas, sisiguraduhin ko ang pamilya mong Sterling ay mawawala ng walang bakas. Grandmaster. Alex Sterling. Lumayas ka sa Azure City. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Grandmaster. Mahaguro. Ang tauhan ko'y nakainsala kanina. Sana'y ikaw ay makonsiderasyon. Lanan. Mahaguro, sabihin mo lang ang kailangan. Limitado ang pasensya ko. Hinahanap kita. Ang ating pagkikita, ngayong araw ay tadhana. Sa totoo lang, nakaranas ng problema. Si Elder Harrison, sana'y matulungan ng Mahaguro. Gusto mong tulungan ko? Bakit naman, kung tutulong ang Mahaguro, si Elder Harrison ay papayag sa anumang kondisyon. Hindi interesado. Mahaguro. Pagkawi ni Elder Harrison, patuloy siyang umuubo ng dugo. Hindi namin mahanap ang sanhi. At ang mga ninja ng Isla ay naninila sa kanya. Talagang wala na kaming magagawa. Mga ninja ng Islan, kung mamamagitan ka, sasama ako sa'yo. Mahaguro, totoo ba yan? Ano ng problema, Mahaguro Ethan? Ikaw na una, titingnan ko. Lolo, lalabas muna ako para Sino iyan? Sino kayong mga iyan? Ang magpapalibing sa'yo. Ginoong Harrison. Papunta ka na sa iyong puntod. Bawal mong hawakan ang lolo ko. Sofia. Ano mang gusto mo, harapin mo ako. Huwag mong hawakan ang apo ko. Huwag kang magmadali. Susundin ko ang hiling mo. Humihingi ka ng kamatayan.
Bitawan mo ang boss ko. Ikaw muna ang bumitaw. Kawalang hiya. Ang iyong mga lamang loob ay nasugatan ng enerhiya ng aking espada. Wala ka ng silbi na yon. Ginoong Harrison, maghanda ka ng mamatay. Tapang mong hawakan si Elder Harrison. Dadaan muna kayo sa akin. Sa susunod na taon, ang iyong death anniversary. Lolo, sa susunod na buhay, muli akong magiging apo. Mamatay ka. Sino? Anong island na asong gubat ang nagpapalakas sa aking dakilang siya? Guro. Narito na siguro Ethan. Wala sa inyong mga asong island ang makakatakas. Napakawalang hiya mong durugin ang aming island. Sino ka ba talaga? Hindi mo ako kayang patayin. Hindi malayo ang aking pinuno. Kung papatayin mo ako, mananagot ka sa kanya. Tinutukoy mo ba yung nagtatago sa gubat? Napatay ko na siya. Ano? Ang aming pinuno ay napakalakas. Imposible yan. Tumahimik. Salamat, Guro Ethan. Nailigtas mo na naman ang buhay ko. Dumating lang ako para harapin ang mga asong isla. Guro, May iba pa ba? pumatay ka ng miyembro ng Shadow Syndicate. Sila. Hindi ka nila titigilan. Nakikiusap ako. Huwag po. Huwag kang pumunta ro. Lolo, Huwag kang pumunta riyan. Hindi siya patay. Punong guro, kamusta si matandang Harrison? Nalason na siya. Pitong bituin na lason. Malakas ba ang lason na ito? Kayong lahat lumabas muna. Sino ka? Naglakas loob sirain ang aking plano. Naglalaro ka lang. Naglakas loob sirain ang aking plano. Kahit sino ka pa man. Pagbabayaran mo ito. Natagpuan na kita. Mahaguro, kumusta po si nakatatandang Harrison? Hindi siya mamamatay. Salamat Mahaguro, hayaan siyang magpagaling ng maayos. Nakagulo ka sa hindi dapat. Mahaguro Ethan. Ito ang sa aming pamilyang Harrison. Supremong Black Card. Dito, lahat ng negosyo ng aming pamilyang Harrison ay libre. Naglalaman din ito ng $1 bilyon sa cash. Pakisuyo, tanggapin nyo ito. Si Clara ay nasugatan. At ang kanyang amarit ay kailangan ng pera para sa gamutan. CJ, anong pinagsasabi mo? Bakit ka nandito ulit? Hindi ba si nakatatandang Harrison halos patay na? Kailangan kong bumalik at mamuno. Sa huli, ako ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng Harrison. Si nakatatandang Harrison ay nasa ganit kalagayan ngayon at ang iniisip mo lang ay ang yaman ng pamilya. Tama na ang satsutan. Mabuhay man o mamatay si nakatatandang Harrison, ang pamilyang ito ay akin. Dahil nandito ako ngayon, diretsohan na tayo. Hoy, bata! Ibigay mo agad ang itim na card na yan. Ang mga ganito ay hindi para sa lalaking maganda tulad mo na humahawak. Arthur Harrison. Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Ang mahagurong ito ay tagapagligtas ni nakatatandang Harrison. Lene, tagapagligtas. Ang taong ito, na ang damit ay kulang pa sa $100, ay isang lalaking maganda na nakikisali. Sabihin ko sa'yo, ibigay mo ang card na iyon o babalian kita. Hindi ako interesado sa card na ito noon, pero dahil sinabi mo na, kunin ko na lang. Sino nga ulit ang sabi mo? Ang papilay-pilayin mo. Grandmaster. Ito po si nag-iisang anak ni Elder Harrison. Huwag niyo na lang pansinin. Ang taong ito ay may bahid ng tunay na lakas. Interesante. Arthur Harrison. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Kung hindi ako magiging magalang. Arthur, mukhang wala ka namang saysay sa pamilyang Harrison. Kahit kamay mo'y hindi makakuha ng maliit na itim na card. Master Wu, patawarin niyo po ang kakulangan ko. Pangako makukuha ko ang sinabi kong iyo. Siguradong maibabalik ko ang card. Bata, ibigay mo ang card. Kung hindi,
Ihahagis kita sa pati, Arthur Harrison. Kung magtangka kang hawakan si Grandmaster Ethan, dadaan ka muna sa akin. Tinatawag mo pa rin siyang Grandmaster. Victor, nasa tabi ka ni Elder Harrison, mahigit 10 taon na. Paano ka pa rin kasing tanga ng isang troso? Halos bata pa siya. Paano siya magiging Grandmaster? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Siya si Master Wu. Siya ang tunay na Grandmaster, kilala sa Southern Province at Azure City. Wu, ito ba ang alamat na Master Wu? Ano? Hindi ba ako mukhang ganoon? Kidlat ni Guru Wu, teknik ng pagmamanipula, walang kapantay sa buong Southern Province. Bata, hintayin mo na lang ang bangkay mo. Natatakot, tiyak na malakas si Guru Wu. Pero kung maglakas loob siyang saktan, si Grandmaster Ethan ngayon, hindi ko talaga papayagan. Ako rin, hindi ko rin papayagan. Mukhang ang bata na ito ay nambola na sa inyong dalawa. Kung ganoon nga, hindi rin ako magiging magalang. Guru Wu, aasahan kita. Hindi ko kukunin ang kanilang buhay. Walang hanggang kidlat. Bata, luluhod ka ba at magmamakaawa para sa awa? O ako na lang ang gagawa nito? Papagluhudin mo ako. Hindi ka karapat-dapat. Sige, ipapakita ko sa'yo kung karapat-dapat ako o hindi. Dahil nagtanong ka pa. Huwag hawakan si Grandmaster Ethan. Kahit ano pa ang gusto mo, harapin mo ako. Kidlat, dumating ka. Ito, tao ba talaga to? Nakita mo yan, ito ang tunay na Grandmaster. Bata, huli na para magsisi ka ngayon, kung magkasala ka kay Guru Wu. Habang buhay kang wasak. Isang sutil na tulad mo. Nagpapasisi sa akin. Dakilang sining ng 5 ulog. Mamatay. Basa. Tigil. Paano nangyari yan? Nasira mo sa isang galaw. Aking oras sayo ng kidlat. Lintik. Nakasalubong ko ang tunay na master. Batang si Harrison, binolo mo ako ng todo. Tunay na master. Tunay na master. Sinubukan mong patayin ako. Hindi ganyan. Pupuksain ko ang antas mo bilang parusa. Ganito kadali, winasak ang antas ni Master Wu. Alam kong mali ako, hindi ko nakita ang galing mo, at nakapang-asar ng hindi dapat. Maawa, talaga? Gagawin ko na lang mag-isa. Sayang. Halimaw ang taong to. Hoy, Clara. Ethan, kamusta ka? Tumatawag ako buong gabi at hindi kita maabot. Okay ka lang ba? Naayos na ang lahat ng kailangang asikasuhin. Ah, nga pala, narinig ko lang na, si Leo ay napahiya kay Alex Sterling sa reunion ng klase. At siya, nagpabugbog sa mga magulang niya, hanggang Saan? Skyfall Bay. Pulang liwanag, berding liwanag. Lahat mong nilalaro ito, talaga? Mga klase. Sinong zap sa kanya? Makakakuha ng 50,000 dolyar. Ako, handa. Pulang liwanag, berding liwanag. Hindi mo sinusubukan ng sapat? Halika. Pulang liwanag, berding liwanag. Sterling, ako ang unang nagpigil sa kanya. Makukuha mo ang iyong pera mamaya. Halika. Dalhin ito. Ano ito? Ano ang amoy na yon? Ito ay Yerena. Ibula ang uri sa kanya. Hayaan siyang twins ang kanyang uhaw. Patty, ako, itinatda ko ang Peke Class Reunion na ito ngayon upang hanapin ka. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, kamay, Celestial Jade ng iyong pamilya. Kung hindi, magsalita. Gusto mo ng aking pamilya heirloom? Dome or Spitz asterisk. Patty, ikaw pa rin ay napakatipid. Pagkatapos, huwag mo akong masisisin. Para sa pagiging walang kalupitan. Puwersa ito pababa ng kanyang lalamunan.
Uminom ka. Uminom ka. Ang taba mong baboy. Sumusuko ka na ba? Bugbugin mo siya. Bata, dahil matigas ka pa rin. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Bugbugin mo siya. Tigil. Oh, siya na pala, ang dati kong kaklase, si Ethan na talunan. Matagal na tayong di nagkita. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Sterling, sobrang pinapansin mo siya. Isa lang siyang basura, walang kwenta. Paano nangyari yun? Siya ang pinakamagaling na estudyante. Sa klase natin noon, sinasabi mong wala siyang trabaho? Imposible yun, di ba? Mas malala pa dyan. Napatay ang mga magulang niya. Ngayon, siya at itong matabang baboy ay mga ulila na. Alex Sterling, mag-ingat ka sa bibig mo. Kapag inalipusta ninyo si Grandmaster Ethan, wala kayong ligtas. Oh, sino pa kundi? Si Sofia. Bakit ka kasama? Nitong talunan? Kung maglakas ka pa, muli mo siyang maliitin. Huwag mo akong sisihin sa pagbaliktad ko. Ano? Grandmaster Ethan? Siya? Sofia, nabaliw ka na ba? Higit 10 taon ko na siyang kilala, sayang lang siya. Tinatawag mo siyang Grandmaster Ethan? Baka naninlang lang siya sa'yo, at binibilangan mo pa siya. Alex Sterling, ikaw. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan mo sila. Sino ka? Akala mo kaya mong utusan akong bitawan sila? Bugbugin niyo sila ng husto. Immobilization spell. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Anong klase tong pandaraya? Anong nangyayari? Ginoong Sterling, bumilis ka't gumawa. Ethan, anong klase? Panloloko ito? Ethan, ikaw. Hamak na nilalang ka. Si Ethan ba ang tatay mo? Sobrang proteksyon mo sa kanya. Kapatid ko siya. Kahit basura, may pagmamahal sa kapatid, Alex Sterling. Pakawalan mo siya, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Talaga, kung gayon, lumuhad ka, at tahol na parang aso para marinig ko. Huwag kang lumuhod. Kapatid, wala akong silbi. Ito lang ang paraan para mailigtas kita. Oo. Alex Sterling. Hindi mo ba ipinangako sa akin na pakakawalan mo siya? Ako, tinanong kita. Ako. Liw, sa dati kong buhay, nabigo kitang protektahan. Sa buhay na ito, poprotektahan kita ng lubusan. Alex Sterling. Ngayon, tiyak na mamamatay. Ethan, sayang ka. Wala akong pakialam kung gumagawa ka o anumang kalokohan. Akala mo kaya mo akong patayin? Alam mo ba kung ano ito? Gaano ka man kagaling? Kaya mo bang mas mabilis sa bala? Kung matalino ka, lumuhad ka ngayon. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Ginoong Sterling, batang ito ay takot sa'yo. Ipakita mo kung sino masusunod. Magkunwari ka pa. Makipagkunwari ka pa sa akin. Kayo lahat, lumuhad kayo. Kung hindi, walang aalis. Ayoko sa mga tumuturo sa akin. Ituturo ko kung sino ang gusto ko. Natatakot ka ba kung ituro kita? Itinuturo kita, kaya ano? Sige nga. Hindi ako takot sa'yo. Sa aking kalooban, akin ito. Anong nangyayari? Anong tinititigan mo? Halina, tumulong. Huwag kang mag-alala. Hindi kita basta-basta papatayin. Papahirapan kita. Unti. Ethan, wala akong pakialam kung anong daya ang ginamit mo. Matapang ka. Kung kaya mo talaga, maghintay ka lang muna. Papahirapan ko ang buhay mo higit pa sa kamatayan. Grandmaster, ang impluensya ng pamilyang Sterling ay malalim na nakaugat sa Azure City. Kung papatayin mo siya ngayon, natatakot ako. Akala mo ba takot ako sa bulo? Paano mo nagawang hawakan ang aking batang Panginoon? Ginoong Wei. Anong tapang mo? Luhod ka kaagad at humingi ng tawad sa aking batang Panginoon. Kung hindi ngayon, kahit ang makapangyarihan, ay hindi ka maililigtas. Si Wei, tiyak na patay na itong bata. G-Wei.
Tulungan mo akong patayin siya agad? Hindi. Gusto kong dumanas siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Masahol pa sa kamatayan. Tumahimik. Malubha mong sinaktan ang aking batang Panginoon. Sa harap ko mismo, naghahanap ka ng kamatayan. Ito na ba ang alamat na Immortal Arts? Hindi ko inaasahan na si G-Way ay nagamit na ang Immortal Arts. Siguradong patay na si Ethan nito. Brat na walang alam. Paano mo nagawang maging mapagmalaki sa harap ko? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ang masamang enerhiyang ito ay kapareho ng kayo, Harrison. Grandmaster Ethan, ano ang ibig sabihin niyan? Pakikipag-alyansa sa mga aso ng Island ay hindi isang matalinong desisyon. Mamatay. Tumahimik. Ito. Paano ang guro lumuhod kay Ethan? Teka. May sasabihin ako, magsalita. Ang guro ko ay si Elder Mortis. Ang guro ko ay si Elder Mortis. Kung papatayin mo ako, tiyak na hindi kanya palalampasin. Ano ang sinabi mo? Si Elder Mortis ang guro mo. Tama yon. Malakas ba siya? Grandmaster, baka hindi mo alam. Itong si Elder Mortis ay napakalakas. Nakarating na siya sa antas ng Grandmaster at lahat ng pangunahing pamilya ay may pag-iingat sa kanya. Grandmaster, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking guro, si Elder Mortis, ay lumampas na sa antas ng Grandmaster at pumasok sa larangan ng Martial Lord. Higit pa rito, siya ang punong eldar ng sindikato ng Anino. Kung maglakas loob kang patayin ako, tiyak na kamatayan ang iyong kapalaran. Sindikato ng Anino. Ikaw pala ang nagtangkang saktan ang lolo. Ang matandang iyon na si Ginoong Harrison ay lolo mo pala. Kasalanan niya ang pagsira sa mga plano ng sindikato ng Anino. Kaya pala, isa ka lang na aso ng silangang lupain. Iyon lang. Ikaw. Ang guro ko ay si Elder Mortis. Pakikipag-alyansa sa silangang lupain. Pagtataksil sa bayan para sa katanyagan. Kahit pa ang guro mo ay ang makapangyarihan. Wala na iyon. Mahal ko. Nahanap din kita. Ito si Elder Mortis. Master, iligtas mo ako, Master. Iligtas mo ako. Salbaha. Ang kapal mo. Sinira mo ang mga plano ko. At ngayon gusto mong patayin ang disipulo ko? Ikaw ang nanakit sa lolo ko. Ikaw. Ikaw ba ang apong babae ni Mr. Harrison? Sinira niya. Dekada ng aking pinaghirapan. Siyempre, papaghirapin ko siya. Isang kapalaran na mas malala pa sa kamatayan. Buwisit ka. Lalabanan kita. Luhod. Anong nangyayari? Tao ba talaga siya? Mamamatay na ba ako? Tapos na. Dahil lang to kay Ethan. Kung hindi dahil sa kanya, paano natin naakit ang mga taong ito dito? Ethan, sumpa ka. Si Matabang Leo ay dati nang isang walang kwenta. Bakit mo siya sinagip? Pakawalan mo ang disipulo ko at madali kitang mapapatay. CJ, pakakawalan ko na siya ngayon. Anong lakas ng loob mo? Bata, papatayin mo ang minamahal kong disipulo? Naglakas loob ka sa harap ni Elder Mortis. Patayin ang kanyang alagad? Isa lang, tauhan ng Island. Pinatay ko siya. Ano ngayon, may problema ka dyan? Magaling. Matagal na mula nang may naglakas loob na. Hominy ng matandang ito ng ganito. Ngayon, lumuhod at magsis. At sirain ang iyong pagsasanay. Baka, iligtas ko ang buhay mo. Tampalasan. Talagang wala kang kahihiyan sa iyong pagyayabang. Binibigyan mo pa ng pagkakataong mabuhay ang matanda? Nahihilo ako. Anong nangyayari? Kayo magtago muna sandali. Bata, nakikita kong ang iyong lakas ay pambihira. Gusto mo bang maging disipulo ko? Tiyak na matutulungan kita. Na maabot ang mas mataas na antas. Isang ligaw na aso. Nagbabantang turuan ako nang may ganitong kayabang. Ang tapang mo. Salbaha ka. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Isang hamak na alitaptap. Nagtatapang hamunin ang maningning na buwan. Luhod at tanggapin ang iyong parusa. Kung hindi, kamatayan. Isang bata ka lang. Paano mo nagawang sabihin ang ganyang kayabangan sa harap ng matandang ito?
Luhod ka. At sabihin mo ang kinaroroonan ng Shadow Syndicate. Kung hindi, walang makakapagligtas sa'yo. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Ano, mahal? Paikop ka sa matandang ito. O magkagayon. Mamamatay ka. Matigas ka pa rin ba? Anong lakas ng enerhiya? Bilang cultivator ng Dragon Nation, hindi mo paglilingkuran ng iyong bansa, kundi naging alalay ka pa ng Islan at ayaw mong magsisi. Ngayon, personal kong papatayin ang traitor na tulad mo. Gusto mong patayin itong matanda? Malayo ka pa para magawa yan. Mortes, akala mo saan ka pupunta? General Serena, ang misteryosong taga-Dragon Nation, numero 1 eksperto. General Serena, ikaw. Paano ka napunta rito? Traidor, matagal na kitang minamanmanan. Ngayon, personal kong papatayin ang demonyong tulad mo sa mismong lugar. Hayaan mong makita ko ang iyong tunay na lakas. General Serena, Ethan, kayong dalawa, nang-aapi ng matanda? Hindi ba kayo takot kumalat at kinutya ng mundong martial? Para patayin kayo, kaya ako nang mag-isa. Teka, General Serena, hindi ba'y gusto ninyong malaman kung nasaan ang Crimson Mountain Jade at ang sindikato ng Anino? Paano kung ganito? Iligtas ninyo ang buhay ko at sasabihin ko. Deal. Sabihin mo na agad. Kapag ipinatawag ko ang Demonic Overlord, pareho kayong maghihintay mamatay. General Serena, ang Celestial Jade ay sagradong kayamanan ng Dragon Nation. Palagi ito nasa kamay ni Chairman Yama. Tungkol naman sa chairman nila kung nasaan siya ngayon, hindi talaga alam ng matandang ito. Ngunit alam ng matandang ito kung saan siya susunod magsalita sa Netherworld. Malalaman mo na. Naku, nagkamali ako. Mga hanggal kayong dalawa. Maghanda kayong mamatay. Bumababa ang Demonic Overlord. General Serena, tinawag ko ang Panginoong Demonyo. Tiyak na mamamatay ka. Traidor, umanda kang mamatay. General Serena, mayroon ka bang huling salita? Bumababa ang Panginoong Demonyo. Walang kapantay sa mundong ito. Matalo ng Panginoong Demonyo. Ay swerte mo na. Sumuko. Sumuko sa Panginoong Demonyo at makukuha mo ang nais mo. Pera, katayuan, kapangyarihan. Lahat niyan. Anong sabi mo? Ako, si General Serena. Simula nang maging general ng Dragon Nation, pinarusahan ko ang kasamaan at lumaban sa mga kaaway sa loob ng 5 taon. Ginawaran ako ng Dragon Nation bilang bayani at kailangan kong bayaran ng dangal na ito. Pagtaksil sa Dragon Nation? Imposible talaga. Kagalang-galang na scholar. Nakakatawa. Nakikita ka lang nila bilang pawn na paglaruan. Sa kanilang paningin, wala kang halaga. Ikaw na traidor, paano mo ako maiintindihan kung hindi ka susuko? Mamamatay ka. Kamatayan lang yan. 18 taon mula ngayon, ako, si General Serena, muli akong magiging bayani. Ikaw. Huwag mo itong pagsisisihan. Mortes. Narinig mo na ba ito? Ano? Wala akong pinagsisihan sa buhay na ito, sa pagsali sa Dragon Nation, at muli akong isilang na mamamayan ng Great Sea. Pumunta ka sa impyerno. Pag-insulto sa general ay malubhang krimen. Mahal. Nagmamadali ka bang mamatay? Ikaw ang mamamatay. Hi ho, umalis ka na. Hindi mo siya kaya? Dahil gusto mong mamatay. Gagamitin ng matanda ang kapangyarihan ng hari ng demonyo at dito ka papatayin. Basag. Mamatay ka. Batang ito, hindi mo kaya ang matanda? Susunod. Maghanda ka sa kamatayan. Ay ho, umalis ka na.
Vajra, paglupig sa demonyo. Ito ay... Anong teknik ito? Ngayon, nagsisimula pa lang. Paano ito nangyari? Maghanda kang Mahal, pinilit mo akong mola ng avatar. Maghintay ka lang. Mabilis siyang tumakbo. Pagkapilay ng isa niyang avatar, ay parang kalahati ng buhay niya. Salamat. Sino itong taong ito? Kailan ang bansa ng dragon magkaroon ng ganitong individual? Ethan, ikaw, kailan ka nagkaroon ng lahat ng kakayahang ito? Ayos ka lang? Okay lang ako. Mabuti, kung ayos ka lang. Ano mang gusto mong gawin sa basalyong iyon, gawin mo na. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Diyos ko, paano niya nagawa yon? Baboy ka, nang ahas kang hampasin ako? Alipors ng Eastland. Naglakas loob siyang saktan si Alex. Ako ang binata ng pamilyang Sterling. Nang ahas kang hampasin ako? Ipapapatay kita. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Paumanhin, nagkamali kami, humihingi kami ng tawad. Bukas, gigipitin ko ang pamilyang Sterling, at lilipulin ang mga alipors. Ethan, sapat na nagawa mo para sa akin. Huwag nang magdaldalan. Kakampi ng Shadow Syndicate ang pamilyang Sterling. Mukhang ang pamilya nilang Sterling ay masama rin. Magpahinga ka muna. Hintayin mo na lang ang balita. Inay, huwag mag-alala. Makakahanap ako ng mga pumatay sa angkan nating Miller. Sandali. Ano yon? Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ang pagpuksa sa mga tuta ng isla ay tungkulin ko lang. Sino ba talaga siya? Magandang araw, punong hukom. Sino ang nanakit sa iyo? Hindi ko alam. Hindi pa siya nagpakita noon. Mukhang walang ganoong tao. Bansang Dragon, may mga eksperto pa kayo na hindi nyo kilala. Siguro. Maaaring galing siya sa lihim na angkan. Hindi mo na kailangang mag-alala rito. Magpapadala ako ng investigador. Napala, ang kayamanan ng Angkang Miller. May balita ba? Sabi nila, naglalaman ito ng tunay na sikreto sa pagiging immortal. Hindi. Hindi ko pa nahahanap. Masyado nang matagal ang lumipas. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Kung hindi mo ito mahahanap sa kalahating buwan, hindi mo na kailangang maghanap pa. Ito ay isang elixir pampagaling gawa ng mandirigma ng dragon at pagpipino ng kanilang sigla. Huwag mo akong bigin ulit. Opo, punong hukom. Sino ba naman ang maglalakas loob? Napatayin si Alex? Hindi ba alam ng salarin kung sino si Alex? Narinig ko kagabi, nagkaroon ng matinding laban. Si Alex ay napatay. Bandang oras na yon, narinig ko, si Elder Mortis ng Shadow Syndicate ay nandyan pa. Ano ang sabi mo? Dumating si Elder Mortis? Isa siyang alamat na demonyo. Marami na siyang napuksa. Huwag mong sabihin, siya ang pumatay kay Alex. Paano nangyari yon? Sangkot ang pamilyang Sterling sa Shadow Syndicate. Alam mo yan, imposibleng imposible na siya ang gumawa niyan. Sir, may pumasok. Siya iyon. Sino ka? Paano mo nagawang pasukin ang tahanan ng Sterling? Ang kapal ng mukha mo. Bakit ka mukhang pamilyar? Ay, ikaw yung munting nakataka sa Miller clan noon. Nakaligtas sa Miller clan? Sino ka? Sino ako? Hahaha, ako yung mismo. Pumuksa sa buong pamilya mo noon. Hahaha, hindi ko akalain. Pagkatapos ng lahat ng tao, itong takas mula sa Miller clan, aking mahal, ay babalik pa sa akin. Hinagilap ko kahit saan ng walang size, narito ka lang pala. Siya yung nakaligtas, mula sa Miller clan noon. Hindi ako makapaniwala na noon pa man, ang Miller clan ay nalipol. Ni tagapamahala Blackwood, ano ba talaga ang nangyayari? Kaya pala ikaw ang pumatay sa buong Miller clan ko.
Pinatay ko ang buong pamilya mo. Bakit hindi alam ng Miller clan ang lugar? At ipilit na kalabanin ang Sterling family. Kung ganoon nga, sinigurado kong lahat ng miyembro ng Miller clan ay naglaho. Hindi ko inaasahan na may isang nakaligtas. Mukhang ang pagpunta ko ay may kabuluhan. Lene, hindi mo pa rin alam, di ba? Noon, ang tatay mo hindi agad namatay. Bagkus, pinanood niya akong pahirapan ang nanay mo hanggang unti-unti bago siya tuluyang humininga ng huli. Hahaha, ang paraan ng nanay mong nakipag-usap sa akin ay nakakatuwa talaga, alam mo ba? Hahaha. Inisipan niyang kung makikipagtulungan siya sa akin. Pagkatapos niyang makipag-usap sa akin, papayagan kong umalis ang tatay mo. Hahaha. Ano? Hindi mo kaya to? Sasabihin ko ba sa'yo? Tungkol sa kapatid mong iyon, at kung gaano siya kaawa-awa noong nagmakaawa siya sa amin. Diyos ko, ito. Nagawa pa niyang atakihin ako. Ang lakas nitong si Miller. Malakas si Manager Blackwood. At ang pagpapalakas niya ay perpekto na. Halos kalahating hakbang na siyang Grandmaster. Ngunit wala siyang lakas para lumaban. Hindi ako makapaniwala na naabot niya ang antas na Grandmaster. Imposible. Gaano siya katanda? Paano siya naging Grandmaster? Iilan lang ang mga Grandmaster sa Dragon Nation. Hindi pa ako nakakita na nasa edad 20. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Iyon ay masyadong madali para sa'yo. Kung gagawin mo akong kahiyahiya, ang Shadow Syndicate, hindi ka pakakawala sa huli, hindi lang ikaw, kundi pati mga kaibigan mo, hindi magtatagal, silang lahat ay Talaga? Itong sipa, ay para sa buong angkan kong Miller. At sa lahat ng pinatay mo. Nagkamali ako. Batang ito, sipaing mamatay si Manager Blackwood, nilalayuan sa bawat hampas. Itong sipa, para sa katarungan ng ating bayan. Nakakatakot ito. Wala pang nang ahas. Tratuhing ganito si Manager Blackwood. Itong sipa ay para sa mga mahal ko sa buhay na naman. Huwag mo akong patayin. Patay na siya. Talagang patay na siya. Ang nangungunang eksperto ng pamilya Sterling, disipulo ni Elder Mortis, ay namatay lang ng ganoon. Ikaw. Wala kaming sama ng loob sa'yo. Bakit mo pinatay ang buong angkan mong Miller? Hindi ko alam. Huwag mong sabihin na itong bata maglalakas loob kay Mr. Sterling. Galing ito sa itaas. Utos mula sa itaas. Wala akong kinalaman dito. Sa itaas? Ang Shadow Syndicate. Tao nila yon. Ang Shadow Syndicate? Sigurado ka? Oo. Alam mo ba kung nasaan ang Shadow Syndicate na yon? Hindi ko alam. Pero alam ni Manager Blackwood. Gayunpaman, patay na siya. Sapat na ang nalalaman ko. Wala ka ng silbi sa akin. Diyos ko po. Ito. Patay na rin si Ewa Sterling. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Takbo, nakakatakot ang taong ito. Ang mga alaala ni Manager Blackwood ay tila hindi nagbubunya ng kinaroroonan ng Shadow Syndicate. Ikaw si Ethan? Iniimbestigahan mo ba ako? Hindi ko inaasahan na ang isang supling ng Miller clan ay magiging ganito kadilas ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi dahil sa iyong lolo, hindi ako mapupunta sa kinaroroonan ko ngayon. Ibig mong sabihin, lolo ko ang nagligtas sa buhay mo. Dapat sana'y babawi ako sa kabutihan niya, pero hindi ko inakala. Nalubusan ng winasak ng Shadow Syndicate ang angka ng Miller. Ang pag-iimbestiga ko kay Elder Mortis ay para malaman ang kinaroroonan ng Shadow Syndicate. Ngayon, alam ko na, nasa Trident Tower sila. Huwag kang pumunta. Napakadelikado doon. Maghintay muna tayo hanggang dumating ang tauhan natin. Ang chairman ay tunay na makapangyarihan. Ang mga sugat ko ay ganap ng gumaling. Ngayong, pinataas ka ng chairman sa antas na hindi mo pa nararating. Ang lakas mo ay sumidhi ng husto.
Gamit ito, mas mahusay mong magagamit ang kapangyarihan ng demonyong Panginoon. Kapag nasalubong ko ulit ang batang yon, titiyakin kong durugin ko siya ng lubusan. Para hindi na siya makabangon pa. Labis akong nagtataka. Anong klaseng kapangyarihan meron ang taong binanggit mo? Talagang mayroon siya. Tigilan na ang kalokohan. May utos ang chairman. Inutusan tayo ng chairman na hanapin ang tampulasang Miller Clan sa loob ng kalahating buwan. Hanapin ang tampulasang Miller Clan. O kapwa tayo ay mawawala. Huwag kang mabahala. Habang nagpapagaling ka, ipinadala ko na ang mga tauhan ko para magsiyasa. Magkakaroon tayo ng balita. Sa loob ng 3 araw. Anong ginagawa mo? Sino nagsabi sa'yo na pumunta dito? Ito ang Trident Tower, tama? Ano naman? Bata. Bawal ka sa loob. Ay nako, may naninikla. Walang modo na bata. Paano mo nagawang lumusok sa ipinagbabawal na teritoryo ng Shadow Syndicate ko? Ikaw na Suwail. Hindi ako makapaniwala. Natagpuan mo talaga ang lugar na ito. Nasaan ang inyong chairman? Sabihin mong lumabas siya at makipagkita sa akin. Gusto mong makita ang chairman? Bakit hindi ka muna magising sa katotohanan? Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng basura ka? Para isiping makikita mo ang chairman? Hindi ka karapat-dapat. Talaga? Bata, gusto mo pa ring lumaban? Atakihin mo siya. Palibutan mo siya. Mag-ingat po kayo, Ginoo. Sa loob ng death formation na ito, kung ilang eksperto ang namatay, kahit hindi ka malubha kang masusugatan. 9 Nether Mist Array. Lene, walang sinuman ang nakatakas sa 9 Nether Mist Array na ito ng buhay. Paghanda kang Impossible ito. Ibukas mo ang iyong mga mata at panoorin mo ng mabuti mga demonyo at masasamang espiritu. Durugin. Impossible. Nasira niya ang aking pormasyon sa pagpatay. Sa isang iglap lang, nakahanda na ba kayo sa pagharap sa akin upang patayin ko kayo? Ginoo, ang mga pinatay nyo kanina ay mga isda lang na maliliit. Hindi nyo iniisip na kayo na ang pinakamalakas, hindi ba? Ngayon, gagamitin ko ang dugo nyo upang parangalan ang Miller Clan. Oh, kaya pala, miyembro ka pala ng Miller Clan. Kaya pala, ikaw ang pasaway na yon mula sa Miller Clan na matagal nang tumatakas. Mabuti. Hinahanap ko kayo kahit saan. At ngayon lumitaw pa kayo ng walang hirap. Ang aming Miller Clan ay hindi nakikipag-away. Bakit nyo pa rin sila inatake? Hindi nakikipag-away. Naaalala ko ang sinaunang kasabihan sa inyong Dragon Nation na nagsasabing, ang tao ay walang sala. Ngunit ang yaman niya ang nagiging kasalanan. Ibig sabihin, mayroon kayong tangan na hindi naman talaga sa inyo. Kaya naman, nararapat lang na mamatay kayong lahat. Mukhang naiinggit kayo sa kayamanan ng aming Miller Clan. Tama na ang salita. Maghanda ng mamatay. Tridor, saan ka pupunta, ha? General Serena. Pangkalahatang Serena. Perpektong oras. Nakaligtas sa akin ang problema sa paghahanap mo muli. Traitor. Ngayon, tiyak na tatanggapin ko ang iyong buhay. Mortis, ano ang pagpipilian mo? Ano ang pipiliin mo? Pangkalahatang Serena, ang aming mga lumang Gale Vances at bagong markas. Dapat ay naayos ngayon. Oras na para sa isang reckoning. Hawak. Gusto kong isipin ang aking paghihiganti ng personal. Kung makagambala ka, huwag ako masisisi dahil sa pagiging walang kalupitan. HMPH, bata. Sinusubukan mo na gawin, dalawa nating nag-iisa. Hindi kuha. Ngunit, anong arogansya? Sa kasong iyon, pagkatapos ay personal ako, ipadala sa iyo sa iyong paraan. Ang aking ghostly netherblade ay hindi mabilang na eksperto. Alamin natin kung paano mo, maliit na scoundrel, ipagtanggol laban dito. Ethan, maging maingat. Matagal ko narinig ang kana, pambihirang swordsmanship. Maghanda upang mamatay. Maghanda kang Panganib. Gamit lang ang Island Techniques. Nangahas ka bang hamunin ako? Akala mo kaya mong harangan ng ghostly netherblade? Hindi ganon kadali. Paano nangyari yon? Hindi lang niya nasira ang galaw ko, kundi nakaramdam din ako ng nakamamatay na aura. Iyang bata, paano siya naging malakas? Kahit si Manager Blackwood, ay hindi nakalamang. Anong uri ng kapangyarihan ang tunay niyang taglay?
Bata. Ang dahilan kung bakit ka malakas ay dahil ba sa iyong kayamanan ng Miller Clan? Tama na ang walang kwentang usapan. Mukhang ganun nga. Blackwood. Sabay tayong umatake. Kahit anong teknik ang gamitin mo sa pinagsama nating lakas, siguradong mapapatay ka namin. Vajra subduing demons. Naku, hindi na naman yung galaw na yun. Vajra subduan demons. Blackwood, huminto pa. Umiwas ka agad. Anong klaseng teknik ito? Mortis, tumakbo ka agad. Hayaan mong tapusin na kita. Teka, Ano, natatakot ka ba? bastardo ka talaga. Bakit ako matatakot sa'yo? Labis ang pag-iisip mo. Malapit na balik na ang ating pinuno. Kapag gusto niyang durugin ka, parang dumudurog ka lang ng langaw. Sa tingin ko, hindi mo makikita ang araw. Napilitan akong gawin ito. Maghanda kang Manaog ka, demonic overlord. Paano mo nagawa yan? Narito na ang pinuno. Kahit gaano ka pa kalakas, walang silbi. Ang lakas. Ginamit niya lang ang isang daliri para basagin ang atake ni Ethan. Elder ng Shadow Syndicate. Pagbati, pinuno. Magsalita ka. Paano mo nais mamatay? Kaya ikaw pala ang nasa likod ng Shadow Syndicate. Ngayong araw, luluhod ka at magmamakaawa. Kung hindi, kahit mga Diyos, di ka maililigtas. Ngayong araw, sisiguraduhin kong kayong lahat magiging abo. Mababang uri mula sa Eastland. Harapin mo ang iyong kamatayan. Sumpa, hindi kaya ni Serena laban sa kanya. Nagamit ko na ang lahat ng aking lakas. Paano nangyari ito? Labis mong tinantiya ang iyong sarili. Napakalakas na kapangyarihan. Isang daliri lang, at dinurog niya ako. Bata, nakikita mo na ba? Ito ang nangyayari kapag hinamon mo ako. Ikaw ang naisirain ang aking Dragon Nation. Paano kung, ngayon, ipapatupad ko ang katarungan, at maghahatid ng banal na hatol, kapuri-puri ang iyong tapang. Gayunpaman, isa ka lang gamugamo na naakit sa apoy. Ikaw, sumuko ka na sa akin, at magkakaroon ka ng walang katapusang yaman. Mga taga-Island lang naman nanako. Paano mo nagawang sabihin ang ganitong kalokohan sa harap ko? Talagang mangmang at matigas ang ulo. Huwag kang mag-alala, Chairman. Ang batang ito ngayon, tiyak na mamamatay siya. Huwag kang mag-alala, Pangulo. Itong batang ito, tiyak na mamamatay siya. Sa aking utos, hindi ko tinitiis ang kabiguan. Bata, may galing ka sa kasalukuyang mundo, sa iyong mga kakayahan, maaari kang mapabilang sa 3. Gayunpaman, ngayong araw, tiyak kang mamamatay. Sapat na ang salita. Maglaban na lang tayo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon, alam mo ba ang pagkakaiba mo at sa akin? Mga dayuhang mananako, ginugulo ang aking bansang dragon, inaapi ang aking pamilya. Hindi mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Harapin ang iyong kamatayan. Ang iyong mga krimen ay hindi mapapatawad. Harapin mo ang iyong kamatayan. Iho, may galing ka, nasugatan mo pa ako. Susunod, mamatay. Heaven Devouring Grand Art. Ang aking Heaven Devouring Grand Art ay lubos ng naperpekto. Ano ang magagawa mo sa akin? Ang teknik na ito ay di dapat maliitin. Gayunpaman ang katawan ko, kinatatakutan kong hindi kakayanin. Kailangan kong piliting itaas ang aking antas ng lakas. Langaw lang nagtatangkang lumaban. Bastos ng isla, hayaan kitang masaksihan ang tunay kong lakas. Anong teknik ito? Hindi ko pa ito nakita. Vajra subduing demons. Vajra, puksain ang demonyo. Hindi, inalipusta ang aking Gratia. Pumatay sa aking magulang.
Ngayon, hatol ng langit. Sinumang lumapastangan sa aking Gratia ay papatayin kahit saan man. Lihim na sining pampalakas, hindi ka ba natatakot sa balik epekto? Mamatay ka. Impossible ito. Bata, nararanasan mo ang balik epekto ng iyong lihim na sining, di ba? Kahit madaling daigin ng aking teknik, ang hilaw na katawan na ito ay di kayang tiisin ang lakas ko. Ngayong ikaw ay parang isda sa sangkalan, handang hiwain ko. Huwag ka nang pumalad. Alam ko na ikaw ay tunay na henyo kung binigyan kita ng oras. Baka hindi ko na kayang tapatan. Sayang naman. Walang kung. Pero lunukin mo itong tableta. Mula ngayon, magpasakop ka sa akin. Ngayong araw, ililigtas ko ang buhay mo. Anong masasabi mo? Paglingkuran ka, karapat-dapat ka ba? Binigyan na kita ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan. Mamatay ka. Ano to? Paano nangyari to? Ito ang lakas ninuno ng angka ng Miller ko. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno, kaya pala ang lihim na kayamanan ng angka ng Miller ay nasa iyo pala. Hindi. Bata, pinilit mo akong pagpasabog ng pangunahing elixir. Maghintay ka lang, sumpa ko, kukunin ko ang buhay mo. Paano ako napunta rito? Gising ka na. Si Sofia, ang nagdala sa iyo sa ospital. Sabi niya, nahimatay ka sa Trident Tower, kaya dinala ka niya rito. Hindi ko inaasahan. Nautang na loob sa kanila. Ikaw, huwag kang masyadong kikilos. Sinabi ng doktor, kailangan mong magpahinga kalahating buwan bago gumaling. Kalahating buwan? Impossible. Clara, ang hirap kang hanapin. Clara, simula noong tayo, naghiwalay noong huli, bawat sandali, bawat araw iniisip kita. Ngayon, balik na ako sa bansa. Sa pagkakataong ito, hindi mo pwedeng tanggihin ako ulit, ha? Bitawan mo ako. May boyfriend ako. Boyfriend? Nasaan siya? Ikaw na siguro si Ethan. Kilala kita. Isang ulila na walang magulang. At walang anumang talento, payuhan kita. Masuner ang iwanan si Clara. Dahil ang isang tulad mo, mula sa pinakamababang antas ng lipunan, ay hindi karapat-dapat magkaroon ng kasintahan. Mukha ka pa ring hindi kumbinsido. Sabihin ko ito sa iyo, ako si Alex Sterling, ang tagapagmana ng Sterling Group. Durugin ka. Ay napakadali lang. Naiintindihan mo, ang yabang mo. Hindi ka ba matatakot pagsisihan ito? Ako? Pagsisihan ko ba? Si Ginoong Sterling, hindi kailanman nagsisisi. Ayaw mo bang pag-isipan ang iyong sinasabi kanina? Alex, hindi ka pa ba nagkakagulo? Clara, ginagawa ko ito para sa'yo. Ngayon, si Elder Harrison ay nag-host ng banquet. Sabi nila inimbitan niya ang isang napakahalagang tao. Lahat ng mahalaga sa Asher City ay nandoon. Nagkataon lang. Mayroon pala ako, imbitasyon sa handaang iyon. Ang pamilya Wilson ninyo ay matagal nang bumababa. Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon. Anong masasabi mo? Naniniwala akong si G. Wilson ay sasang-ayon, hindi ba? Nagkakamali ka. Hindi kami pupunta. Hindi naman siguro totoo, dahil kanina lang, sinabi ni G. Wilson na siya ay mukhang sabik na sabik. Ano ang sabi mo? Sige na, Clara, kailangan ko nang umalis. Magkikita tayo, mamayang gabi. Ethan, paumanhin. Nagdulot na naman ako ng Para sa akin, isa lang siyang hamak na payaso. Walang anuman yon. tungkol sa tatay ko. Kakausapin ko siya. Ano ang sasabihin mo? Tatay, bakit ka narito? Kaka-opera mo lang, di ba?
Kung hindi ako dumating, ang pamilya Wilson natin, hindi na talaga makakabangon. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi kong makipaghiwalay ka na sa batang ito agad. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi kong makipaghiwalay ka sa kanya. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Bakit? Bakit? Wala itong kotse, walang bahay, at walang pera. Kung ikukumpara kay Alex, hindi niya ito kayang pantayan. Tatay, alam mo ba, ang sinasabi mo, kung hindi, dahil kay Ethan, baka hindi ka magka-opera sa ospital na ito. Ano ang sabi mo? Ang dahilan kung bakit ka pwede dito ay dahil kay Ethan. Okay, Clara. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero dapat bantayan ang sinasabi mo. Ang tatay mo ay ginagamot dito, dahil lang sa Sterling. Ano ang ibig mong sabihin? Clara, siguro nalinlang ka ng batang iyan. Sasabihin ko ang totoo. Ang tanging dahilan kung bakit ako makatira sa ospital na ito ay dahil kay Emma Sterling. Lene, hindi ko inakala na ang batang ito ay talagang walang hiya. Bata, mas mabuti pa makipaghiwalay ka na kay Clara. Kung hindi, kung magagalit mo si Emma Sterling, lagot ka. Anong klaseng ugali yan? Ganyan ba ang isang junior na dapat kumilos? Tama, sa ganyang ugali, gusto mo pa ring maging boyfriend ng anak ko. Nananaginip ka, nababaliw ka na. Tay, Nay, pwede ba tigilan niyo na? Kailangan magpahinga ni Ethan. Kung hiwalayan ka niya, aalis kami agad. Kayo talagang dalawa, Clara. Para sa kabutihan mo to, mahirap lang siyang bata. Si Alex naman, nakakuha pa siya ng imbitasyon sa Harrison. Nagpapakita yan gaano kalakas ang Sterling. Paano siya makukumpara? Yung bata, talaga ba siya magaling? Naku naman, Clara. Alam mo naman kung gaano ka-impluensyal ang Harrison sa Azure City. Ang lakas nila, kaya nilang ibaliktad ang Azure City sa isang padyak lang at ngayon si Emil Sterling ay may imbitasyon. Nagpapakita lang ito ng pagkilala ng Harrison sa kanya. Eksakto, si Emma Sterling ay kahanga-hanga. Para magustuhan ka niya, swerte mo na yun. Dapat kang makipaghiwalay sa batang ito ngayon. Kung hindi, hindi ako alis dito, Lene. Ay, naku. Nay, ano bang maganda kay Alex? Spoiled brat lang siya, na nakakuha lang ng imbitasyon dahil sa tatay niya. Ang kaya lang niya, makakuha ng pansin ng Harrison. Ang kaya lang niya, makakuha ng respeto mula sa pamilyang Harrison. Pero si Ethan, kaya niyang makuha ang respeto ng buong pamilyang Harrison. Clara, alam kong hindi mo gustong makipaghiwalay sa kanya, pero hindi mo pwedeng gamitin ang isang napakababaw na dahilan para linlangin kami. Sino ang pamilyang Harrison at sino naman si batang ito? Kilala nila siya at nirespeto pa. Anong batayan? Sinabi mo yan, talaga bang pinaniniwalaan mo? Clara, ang lalaking ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Nagsisinungaling siya sa'yo para lokohin ka at naniniwala ka. Isa lang siyang bata na walang-wala. Isang mahirap na bata. Ano ang meron siya para respetuhin ng kahit sino? Ethan, para lokohin ang anak ko ng ganito, hindi ba? Medyo sobra na. Tingnan mo ang ugali niya. CJ, aalis na kami. Ayusin mo ang mga bagay. Mag-isa simula ngayon. Lene. Sandali lang, mahal. Ethan, pasensya na. Hindi nila sinasadya. Huwag mong dibdibin. Hayaan mo silang mag-isip kung ano ang gusto nila. Dapat pa ba akong pumunta sa piging ngayong gabi? Pumunta ka. At sasama ako sa'yo. Ginoong Sterling, bumalik ka na. Kumusta na ang inayos ko? Na, huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang hiningi mo. Hanggat ang batay lumabas ng ospital, babaliin namin ang mga binti niya. Mahusay. Kapag tapos na ito, ililibre kita sa masaya. Salamat, Ginoong Sterling. Ano ang nangyayari rito? Nalaman ko na tapat ang batang iyon, kaya kinuha ko ang kaibigan niya, ang maliit na mataba, at hinayla ko rito. Ikaw, sino ka ba? Bitawan mo ako. Kung patuloy kang iiyak at sisigaw, papatayin kita. Bugbugin mo ulit siya, pero huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mataba. Nag-e-enjoy ka ba? Ikaw, sino ka ba talaga? Huwag kang mag-alala kung sino ako. Tinanong kita. Malapit ka ba talaga kay Ethan? Mas mabuti pang sabihin mo na. Kung hindi, ngayon pahihirapan kita, unti-unti, hanggang sa huli. Kaya, gusto mong gamitin. Gamitin ako para kay Ethan? Subukan mo. Akala mo hindi ko kaya, ha? Hindi,
Hindi. Huwag mo siyang patayin. Ako na ang bahala. Bigyan mo siya ng magandang pagtrato. Ngayong gabi, gagawin ko ito sa harap ng lahat. At pahirapan ka hanggang mamatay. Pagbati, Grandmaster Ethan. Hindi kailangan ng ganyang formalidad. Pumasok tayo at mag-usap. Grandmaster Ethan, matanda na ako, at hindi maganda ang kalusugan ko. Kung hindi, mas maaga sana akong bumisita sa ospital. Hindi na kailangan. Minor na gasgas lang ito. Magiging okay lang ako. Pagkatapos magpahinga. Mabuti. Nakapaghanda ako ng masarap na tsaa para sa'yo. Pakiusap, tikman mo. Engan. Sige na. Pakiusap. Upo. Hindi kailangan ng tsa. Dumiretso na tayo. Hayes. Simula nang targetin tayo ng Shadow Syndicate, ang estado ng pamilyang Harrison ay naging delikado. Maraming tao ang lihim na naghihintay sa araw na ang pamilya ko ay babagsak. Hayes, sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Harrison ay mukhang maunlad sa labas, ngunit palihim may mga mapanganib na daloy. Isang maling kilos, at maaari tayong tuluyang masira. Kapag bumagsak ang pader, lahat tinutulak. Ginoong Harrison, sabihin niyo lang ang nasa isip. Sige. Si Grandmaster Ethan ay prangka. Hindi rin ako magpapaligoy-ligoy. Ngayong gabi, ako ay mag-host ng piging. Ang piging na ito ay napakahalaga sa aking pamilya. Sana ay makadalo kayo. CJ. Talaga. Ginoong Harrison, takot po ba kayong magsinungaling? Hindi. Nagulat lang ako na hindi ko inaasahan na si Grandmaster Ethan ay sumang-ayon agad. Ito ang paanyaya. Tanggapin mo sana. Hindi kailangan ito. Masyadong abala. Ha. Grandmaster Ethan ay tunay na karakter. Ginoong Harrison, hindi mo lang ako tinawag dito. Para lang tanungin ako na dumalo sa piging, di ba? Grandmaster Ethan, Elder Mortes, at ang iba pang Eastland Ninjas. Pinabagsak mo lahat sila. Sila'y mga top expert. Bagay sa iyo ang pangalan mo, Grandmaster Ethan. Kahit gaano pa, sila kalakas, hindi ka nila matapat. Alam ko ang nais mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ang Shadow Syndicate ay hindi na magdudulot ng gulo. Ang kanilang boss, hindi na siya tatagal. Grandmaster Ethan, hindi ka nagloloko, di ba? Chairman yaman ng Shadow Syndicate. Siya ay mailap na tao. Nakalaban mo siya? Hayes, nakakalungkot lang na nakataka siya. Grandmaster Ethan, swerte ng pamilyang Harrison na makilala ka. Masyado kang mabait. Anong problema? Nahuli ang kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung sino ang may gawa. Grandmaster Ethan, kung pinagkakatiwalaan mo ako, paano kung ako ang bahala sa bagay na ito? Kung gayon, ipaubay ako sa'yo, Ginoong Harrison. Huwag kang mag-alala, Ginoong Sterling. Ngayong gabi, tiyak na pupunta tayo sa piging kasama ka. Alamin mo lang ang kahalagahan ng piging. Ang piging na ito ay didaluhan ng lahat ng mga piling tao sa Asher City. Isa rin itong pagkakataon para sa pamilya mo. Isang malaking pagkakataon para sa pagbangon. CJ, kung gayon, asa kami sa'yo na dalhin kami. Ngayong gabi, Ginoong Sterling. Mula ngayon, magkakamag-anak na tayong lahat. Hindi na kailangang maging magalang. Opo, Ginoong Sterling. Tunay kang pambihirang individual. Nagustuhan mo si Clara, ay biyaya na hindi na maulit para sa kanya. Mama, ano ang sinasabi mo? Sinabi ko sa'yo na makipaghiwalay sa bata. Ginawa mo ba? Hindi ako makikipaghiwalay kay Ethan kahit mamatay pa ako. Tapang mo. Idinedeklara ko na, mula ngayon, ikaw ay kasintahan ni Ginoong Sterling. Kung maglakas loob kang tumanggi, itatakwil kita. Kung tatanggi ka pa, hindi na kita anak. Tatay, kung ipagpipilitan akong ilagay sa impyernong ito. Kung gayon, hindi ko pipigilan ang sarili ko ngayon. Una, walang paraan, nahihiwalay ako kay Ethan. Pangalawa, walang paraan na makakasama ko ang basahan tulad ni Alex. Clara, talaga bang akuin mong hindi ka na anak? Kung ipagpipilitan mo ito, magpapanggap na lang akong wala kang tatay. Nakakainis ka. Naku, Ginoong Sterling, pasensya na po. Nasaksihan niyo ang ganito, pero huwag po kayong mag-alala, titiyakin kong mahihikayat ko siya na makasama ka. Sa pilitang pag-ibig ay hindi matamis dahil ayaw ni Clara, hindi ko siya pipilitin. Sa ngayon lang, para sa handaan, nangangamba akong wala akong dahilan na isama ka.
Hindi. Ginoong Sterling, kayo lang ang napili kong manuga na kinikilala ko, wala nang iba. Ay, para sa isang tulad ni Guy Sterling na magkagusto sa ating Clara, ay biyaya para sa kanya, at mas malaking biyaya pa para sa ating pamilya. Hahaha. Dahil pareho kayong mga nakatatanda, nagsabi na, kaya ituturing ko, kayong pamilya. Ayos, maganda ang pamilya. Pamilya, maganda. Sige, G at Ginang. Wilson, marami akong gagawin, kaya aalis na ako. CJ. Ingat. Hindi na kailangang ihatid. Hay, Kailangan kong lumabas. hoy, saan ka pupunta? Para palabasin si Ethan, na makipaghiwalay sa Clara natin. Bakit mo siya hinahanap? Sino pa ba ang hahanap? Hahayaan mo na lang bang panoorin ang ating Clara na tumalon sa apoy? Hindi ko talaga alam kung ano nang iniisip ni Clara. Ibig kong sabihin, si Sterling ay galing sa mayamang pamilya at malaki ang naitulong sa atin. Kahit sa lahat ng kabataan, bihira siya na parang balahibo ng Phoenix. At si Clara, hindi niya pinapansin ang mabuting lalaki at para saan pa, para isayang ang sarili sa basta gwapong lalaki. CJ, huwag ka nang magsalita. Sa tingin ko, hindi mo dapat hanapin pa siya. Baka ibaba mo ang iyong sarili. Si Guy Sterling ang bahala sa bagay na ito mismo. Tama ka. Sige, hindi na lang. Lolo, wala pa ring balita. Mahigit 1 oras na. Karaniwan, ilang minuto lang ang kailangan para malaman. Ngunit ngayon, ang kaibigan mo ay dapat matagal ng targetin. Kung hindi wala talaga, anuman, bakas. Maaari kayang labi ng Shadow Syndicate. Grandmaster Ethan, huwag po kayong mag-alala. Hanggat ito ay nasa aking sakop sa Azure City, walang hindi ko malalaman. Sa piging ngayong gabi, ipapakiusap ko sa lahat na magambag ng lakas para imbestigahan ito. Ano sa tingin mo? Lanan. Kung gayon, pasensya na, Elder Harrison. Sige. Grandmaster Ethan, masyado kang mabait. Kung ganon, mauuna na akong umuwi. Ngayon, anibersaryo ng pagkamatay nila. Kailangan kong bumalik para magbigay galang. Sige na. Bilasan mo at imbestigahan mo ako. Ang hirap hukayin. Maghukay ka lang ng mas mabilis. Hoy, kung hindi natin kaya, pasabugin na lang ang puntod, at tapusin na ito. Tama yan. Wala nang hukay. Pasabugin. Ilabas mo. Hehe, ilabas ang pagmalakasan. Sino kayo? Miyembro ako ng Sterling. Bata, matapang ka. Paano mo nagawang sakta ng Sterling? Siguro ay, sawang-sawa ka ng mabuhay? Pamilyang Sterling. Si Alex ang nagpadala, dahil alam mong, Sterling kami, pakawalan mo ko. Kung hindi mo malalaman, paano ka namatay? Hinukay mo libingan ng magulang ko. Tapos tinakot mo ko. Magulang mo. Ikaw si Ethan. Nay, walang sinuman ang mangugulo sa iyo muli. Kailangan mong sumama sa amin mamaya. Huwag kang magsabi. Clara, mahalagang sandali ito para sa tandaan mo lahat. Ang sinabi ko, okay. Ethan, nandito ka. Sasama ako sa iyo. Naku, Bata, hindi ko ito inaasahan. Ikaw, gwapo, talagang naglakas loob ka rito. Mababang uri ka. Naglakas loob ka pang pumunta rito. Clara, halika rito, dali. Ginoong Wilson, huwag kang magalit. Maya-maya lang. Sasama siya sa atin. Bata, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo rito. Pero sinasabi ko sa'yo, layasan mo na. Dahil walang sino man dito ang kayang kalabanin ng tulad mong hamak. Ikaw. Mga Ginoo, pakita ang inyong mga imbitasyon at pagkakakilanlan. Hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumasok sa handaan. Nasabi ko na kay Ginoong Harrison, bata, sinusubukan mo akong away. Ano ang ginagawa mo rito na walang hi? Aba, tingnan mo nga. Hindi ba't napakayabang mo kanina? Ngayon hindi ka na nga makadaan sa pinto, ha? Hihihi. hindi mo problema yan. Manahimik ka. Sige na, dahil ganyan ka, huwag mo akong sisihin kung maging bastos. Ang batang ito ay, gwapo lang, wala siyang imbitasyon, wala talaga. Kung papapasukin niyo siya, at makasakit siya ng iba, sa tingin ko hindi niyo magagawang. Ipaliwanag ito sa matandang pinuno, di ba?
Tama ka, Ginoong Sterling. Umalis na po kayo. Hindi kayo makakapasok nang walang imbita. Ang matanda mo. Sinabi niyang pumunta ako. Sinabi ko, hindi ko kailangan ang mga istorbo na pamamaraan. Bata, kailangan mo bang magpasikat ka ba? Ngayon, ang tanging hindi kailangan ay ang mahalagang tao na imbitado ng pamilyang Harrison. Huwag mong sabihin, hindi mo sasabihin na ikaw ang mahalagang imbitado ng matandang Harrison. Ikaw ba? Ako nga. Bata, sa tingin ko, talagang nabaliw ka na. Hindi mo ba alam anong klase kang tao? Ikaw na walang kwenta. Kaya mong sabihing bisita ng matanda? Kontakin si Sofia. Sabihin mong nandito si Ethan. Siya na ang magsasabi. Bata, kailangan mo lang magpasikat ka pa? Paano mong tawagin si Miss Harrison sa pangalan? Hindi mo ba alam si Miss Harrison ay ang munting prinsesa ng Asher City? Kapag nagalit ka sa kanya, iiwan ka na walang puntod. Seguridad. Paalisin mo siya rito ngayon. Gusto niyo pa bang may trabaho? May tao, may gulo sa pasukan. Sino? Sino ang nangangahasgam ulo rito? Bata, hindi ka ba mayabang kanina? Ngayong marami na ang tao. Natahimik ka na. Kahit sino sa inyo, kung may nakakontak lang kay Sofia, makakakuha ka ng sagot. Pero kayo, ay tumatanggi lang. Isa ka lang na bata. Akala mo ay malaki ka na. Sige na, alis na tayo. Sige na, tara na. Tingnan natin kung sino ang lalapit sa kanya. Clara, ginagalit mo ako. Paulit-ulit. Hahanap ako ng tao. Naaalaga sa'yo ngayon din. Sino ang aalagaan mo? Tignan nyo. Nandito si Miss Harrison. Magandang araw, Director Harrison. Itong walang ingat na tanga ay sumubok sa Myra sa inyong handaan. Kaya, naisip kong turuan siya ng leksyon para sa'yo. Bitawan mo ako. Tanga ka. Paano mo nagawang hawakan si Ginoong Sterling? Pagod ka na ba? Mabuhay? Bitawan mo si Ginoong Sterling ngayon, Deep. Bugok, bitawan mo ako agad. Paano mo nagawang saktan sa harap ni Miss Harrison? Hindi lang ako mananampal, pati siya ay sasaktan ko. Gusto mo akong saktan? Nagpasabog ka ng tao sa puntod ng mga magulang ko. Sapat na yon para mamatay ka ng 100 beses. Paano mo nalaman? Hindi mo kailangang malaman. Clara. Clara, ngayon ako ay itatakwil kita kahit anuman mula sa araw na ito. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Clara, bakit hindi mo? Pag-isipan muli, hindi na kailangan. Buhay kay Ethan ako. Patay, multo niya ako. Sige. Tingnan natin kung paano ka. Gagawin mo ito mamaya. Nagdulot ako ng gulo rito. Hindi naman kita inabala, di ba? Hangal ka. Paano mo nagawa pa? Hindi talaga. Kung mayroon kang hilig, sabihin mo lang. Paano ito nangyari? Masyado kang mabait. Kung kailangan mo pa ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang batang ito, may tinatago, masyado, di ba? Kahit si Miss Harrison ay nakikinig sa kanya. Sino ba talaga siya? Ay, sino naman pa kanya? Ano na ang gagawin natin? Hindi mo siya binigyan ng pansin. Ngayon hindi na siya nagbibigay pansin sa atin. Una sa lahat, alamin natin kung paano makakapasok. Gusto kong pumasok. Pumasok. Huwag kang umasa. Umalis ka. Mga respetadong bisita, ang matandang ito ay si Mr. Harrison. Ngayon, ako ay isa lamang. Suporta. Ang panauhing pandangal ngayon ay iba. Kung wala siya. Matagal nang namatay ang matandang ito, ang pamilyang Harrison. Matagal na, gumuho at nawasak. Kaya para sa pamilyang Harrison, siya, ang pamilyang Harrison ay, ganap at di matatawarang tagapagbigay buhay. Simula ngayon. Kung sino mang magiging hanggal, na manakit kay G. Miller, gagawa ng kaaway si G. Harrison, at ang buong pamilyang Harrison. Opo, sir. Clara, pakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Tungkol sa usapin kanina, ano sa tingin mo? Hindi ako pumapayat. Ito ay bihirang pagkakataon. May iba ka pa ba? Kung wala na, aalis na ako. Teka, may gusto akong sabihin tungkol ito sa Tagapangulo Yama. May balita ka ba kay Chairman Yama? Sabi nila, pagbalik niya sa Eastland, inambus siya, at namatay sa daan. Tungkol sa impormasyon na to, hindi ko alam kung totoo o hindi. Dati, ang nanakaw ni Chairman Yama, ang sagradong kayamanan ng Dragon Nation, ay nawawala na ngayon. Aktibong iniimbestigahan ng Dragon Nation, pero wala pang balita. Kaya naparito ako para itanong sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin? Plano kong pumunta sa Eastland, at bawiin lahat ng Dragon Nation na kayamanan.
Gusto mo bang sumama sa akin? Sa ngayon, sa tingin ko hindi muna. Mayroon pa akong mas importanteng gagawin. Saka nga pala. General, bilang paggalang sa ating nakaraan, bibigyan kita ng babala. Ang Eastland ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Si Leo, ang hirap pagkatiwalaan. Gusto ko pa nga siyang gawing best man ko. 3 araw na akong di siya makontak. Sana walang nangyari sa kanya. Sterling. Ikaw. Gusto mong ipagkanulo ko si Ethan? Kung magsabi pa ako ng isang salita, isusumpa ko ang sarili ko. Pero, hindi mo pa ako binibigyan. Tubig o pagkain sa 3 araw. Hindi yan marangal, hindi ba? Ha? Sterling. May tao, tulong. Leo, nasa loob ka ba? Sundin ang reseta na ito. Maghanda ng 5 dosis. Ang reseta na ito. Ang reseta na ito, saan mo nakuha yan? CJ, ihanda ang gamot. Hindi mo ba talaga alam kung ano ang reseta na ito? Ito ang mga sinaunang aklat ng hari ng gamot. Napakabihira at tunay na gamit. Ihanda ang gamot. Ang reseta na ito ay nahahati sa 2 bahagi. Kung makukuha mo ang kabilang kalahati, ako, sandali lang. Agad kong ihanda ang gamot para sa'yo. Pwede bang itanong, iho, ano ang pangalan mo? Grandmaster Ethan. Anong pagkakataon? Para sa gamot ka rin ba? Ako, si Victor, nagbibigay galang, Grandmaster Ethan. Bumibili lang ng kung ano-ano. Sino nga ba itong binatang ito? Kahit si Elder Harrison ay gumagalang sa kanya. Maxwell. Mamamatay na ang kapatid ko. Pakiusap, tingnan ninyo siya. Ano ang sinabi mo? Paano nangyari ito? Anong nangyari kay Charlie? And Harrison, mamamatay na ang kapatid ko. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Maxwell, mamamatay na ang kapatid ko. Pakiusap, tingnan ninyo siya. Alam kong ikaw ang taga Azure Cities. Pinakamagaling na tradisyonal na doktor. Kung gugustuhin mong iligtas siya, gagawin ko ang lahat. Grandmaster Ethan, teka. Grandmaster Ethan, ang taong iyon kanina ay anak ng kaibigan ko. Nasa malubhang panganib siya. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo, Grandmaster Ethan, na magbigay ng tulong. Sige na nga, titingnan ko. Ito. Wala talaga akong kapangyarihan. Maxwell, nakikiusap ako. Pakiusap, mag-isip ka ng iba. Alam kong may paraan ka. Pakiusap, nakikiusap ako. Hindi ito dahil hindi ko ililigtas ang kapatid mo. Kasi lang, talagang hindi na siya maililigtas. Ako, talagang wala akong solusyon. Maling acupuncture. Maaari siyang mailigtas, ngunit ginawa mong walang pag-asa. Manloloko, bata, tapang mo. Pagdudahan ang galing ko sa medisina, hindi ka karapat-dapat. Sa aking pagtatanong, anong sinabi mo? Grandmaster Ethan, teka muna. Grandmaster Ethan, pakiusap, hinihiling ko sa iyong tumulong. Matandang Harrison, kaya niya siyang iligtas. Ang husay sa gamutan ni Grandmaster Ethan ay pambihira at walang kapantay. Tiyak na walang magiging problema. Grandmaster Ethan, pakiusap, magpatuloy ka. Huwag mo nang hayaang mangyari ito muli. Sige. Sa tulong ni Grandmaster Ethan, ang buhay ni Charlie ay tiyak na may iligtas. Pakiusap, bilisan mo. Tigil. Anong ginagawa mo? Nagliligtas ng tao. Kabalbalan. Paano mo siya ililigtas? Inililipat ko na siya. Kung may hindi inaasahan, sino ang mananagot? Kung ililipat mo siya ngayon, Tulungan mo ako. siguradong mamamatay siya sa daan. Kabalbalan. Anong problema, kapatid? Hindi ko rin alam. Ang kahangalan. Sa isang karayom lang, naayos niya ang lagay. Paano ito posible? Ang pulso niya. Matatag ang pulso niya. Hey! Napakahusay ng kaalamang medikal ni Grandmaster Ethan. Ang sakit ko noon ay pinagaling ni Grandmaster Ethan. Ha ha ha. Anong sinabi mo? Ang dating sakit mo ay pinagaling din niya. Tama. Grandmaster Ethan. Charlie, siya.
Nailigtas ang buhay niya. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpagaling ng maayos upang maiwasan ang muling paglala. Isang beses lang ako tutulong. Salamat, Grandmaster Ethan. Nga pala, Grandmaster Ethan, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Ginoong Miller, aking walang silbing anak, labis kang nagkasala. Huwag mo sanang isapuso. Ayos lang. Ngayon, nagkaproblema siya. Mukhang shy, nasangkot sa Eastlanders. Kaya sana, Enan, matulungan mo akong linisin ang hanay. hindi ko magagawa yan. Dapat hanapin mo, General. Wala akong kapangyarihang makita si General Serena, kaya't maaari lang kitang makiusap. Ang pinakamahalaga ay, ninakaw niya ang sa aming pamilyang Harrison. Talismang Jade ng ninuno. Ang Talismang Jade, may tagong lihim, kaya, Natatakot ka na ang mga natitira sa Shadow Syndicate makuha ang Talismang Jade at pagkatapos si Chairman Yama ay magbabalik ng may paghihiganti. exact, ito ay dahil sa aking kapabayaan sa pagpapalaki. Nagdulot ako sa Dragon Nation, malaking problema. Hanggat ang mga natitira sa Shadow Syndicate ay hindi malipol, ang mga kaluluwa ng aking mga magulang ay hindi magiging payapa. Kung makita ko ang iyong anak, natatakot ako. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ako, si Ginoong Harrison, wala akong anak na tulad niyan. Mabuti. Hello. Kakatanggap ko lang ng balita. Kahapon ng 3 AM, 4 na ninja ng Eastland sumalakay sa teritoryo ng Dragon Nation. Pagkatapos ng pagbabantay, patungo sila sa Sunstone Mountains. Nauunawaan ko. Pupunta ka ba? Agad? Kailangan kong lipulin ang mga basura sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi rin ako magiging panatag. Iiwan ko ito sa'yo. Sige, Victor. Opo, Gino. Agad dalhin si Ginoong Miller sa Sunstone Mountains. Opo, Gino. Sa pagkakataong ito, kailang lubusang paalisin ang mga mananakop ng isla at itaboy ang aking mga demonyo sa loob.